Sige, magsisimula tayo ng ating Sunday School ngayon. Medyo ang daming mga upuan. So, siguro pansin na lang natin mamaya, darating naman mga yan. Kung hindi sila na-rapture. Okay, so ang pinag-aralan natin ay Reformed Distinctives. At ang pang-apat ito na yung huli ng ating pag-aaral. So, nandito tayo sa triangle. So, pag medyo malapad, mas madami tayo dito sa Orthodox. Tapos, pakonti na pakonti, Evangelical, hanggang Reform. Ngayon, medyo makitid na. Kukunti na lang yung pa-practice bilang mga Puritan in terms of Puritan practice. At, memory verse natin at ang raffle natin ay napunta kay Ma'am Sara. Ikaw ba nung last time o hindi? Oo nga, no? Si Sir Jan na lang. Sir Jan, okay ka lang? Sa labas po si Sir. Yung isang Sir Jan. Yung may ubas na okay. So ikaw na lang mamaya magre-report para sa atin. Babasahin natin together, begin. Hebrews 10:38. But the righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. So, importante ito, natin, kasi madaming quotation na manggagaling sa Hebrews na libro. Dahil ang topic natin is danger of apostasy. At yung context bali sa Hebrews talagang apostasy. Madaming mga Hudyo na after a while ay umurong at lumayo doon sa pananampalataya na sinimulan nila. So, 4 yung napag-aralan natin, ito maging katapusan ng ating pag-aaral sa Puritan Distinctives. Una, napag-aralan natin, Sabbath sacredness, regulative principle of worship, universal holiness in church and life, and now, the sanctified heart and danger of apostasy. Now, ang focus nating pag-aaral actually is on the assurance of salvation. At madalas, nung na-mention ko nga kanina, assurance of salvation is reduced to formula resulting in complacent security. So, dahil nagtaas ka ng kamay, nag-pray ka ng sinner's prayer, naglakad ka sa aisle, pinag-pray ka ng pastor ninyo, save ka na. Ganun siya ka-simple at naging formula na lang. Basta ginawa mo yun, save ka na. The formula assurance is part of the decisionistic method. So ito yung naging very popular 70s, 80s, 90s hanggang ngayon. So napakadali. Sige na, mag-share ka ng evangelism, may 5 minutes ka dyan, tapos invite mo sila, make them decide. So yun yung current style of evangelism. So ang tawag doon is talagang soul winning. Pag tinaming soul winning, palagi kang nagpapadecide ng mga tao at pag nag-decide sila, bibigyan mo ng assurance. So, ang makita natin na talagang blanket assurance based on the human act. And that precisely what we are discussing today. Puritans taught a biblical and pastoral assurance oriented to holiness. So, hindi dun sa basta lang nag-ako o nag-angkin na siya ay Kristiyano, kundi dapat merong assurance based on sa katauhan. Yung pagkatao in terms of holiness. Sa Tagalog yung holiness? Pagiging banal, dalisay. Okay? Pagiging banal o dalisay sa harap ng Panginoon. So, ang issue sa atin ngayon ay pwede ba natin ma-attain yung salvation? Assurance of salvation. So, pwede ba nating masabi na ang isang tao ay talagang ligtas? Of course, ang sagot natin, yes. Ito yung tinatayuan ng ating simbahan, ng ating pananampalataya. Ang tao ay pwede niya malaman kung siya ay ligtas o hindi.
Pero ang pangalawang tanong, at ito yung sasagutin natin ngayon, paano mo ma-maintain yung assurance na yan? Bakit merong mga ibang tao na after a while ay nawala na yung assurance? Paano naman yung iba na sabi nila, assured sila last year na sila ay talagang ligtas. Ngayon ay sinasabi nila, ay hindi na ako ligtas. Walang katotohanan na yung mga pinagsasabi ko noon, kamalian yun. So, paano na lang sila? Ligtas pa rin ba sila o hindi na? Nawala ba yung kaligtasan nila? Yun yung mga tanong na titingnan natin today. Ang maling sagot dito ay galing sa Roman Catholic na practice. So mga kapatiran, kung ikaw ay Romano Katoliko, sama-sama tayo dyan. Noong kabataan ko pa, I was a practicing Roman Catholic until 1982. At noong 1982, medyo mahina na kasi talagang pumunta ako sa Quiapo, nakikita ko yung paluhod doon, lululuhod sa Quiapo Church kasi mahilig doon yung mga matatanda, may mga bilo sa ulo, naglumuluhod mula sa pintuan hanggang doon sa altar. Tapos nakikita ko, ito ba yung pagiging Kristiyano, ito ba yung ganito bang pamamaraan ng kaligtasan? Tapos sinalipitan ko si Black Nazarene. Andun kasi yun nakakadena, hindi nakakadena. Nakatawag dyan. Hindi siya glass, kundi parang kulungan, rehas. Nakarehas yung Black Nazarene. Tapos medyo, kasi baka, ewan ko, bakit nakarehas. Tapos yung paa niya nakalabas. So, pwede kang umalik, pwede kang, kung ano man yung mo, pwede mong paayata or kamay. Basta some part na pwede mong abutin. So, kung gusto mo pahiran, may panyo ka dyan ng kapalaran, papahid mo doon, yun? Anting-anting yun. Pwede ka nang sa loto. Sigurado yun. Kung ano man yung kasiguraduhan mo. So, gano'n. Ang pananampalataya ay base sa merito. So, kailangan, ang merit kasi, nung opisyal ako ng high school ako, kasi corps commander ako So, talagang palagi ako may class card, class record pala. So, may listahan niya, merit saka demerit. Yung pag nag-inspection ka, titingnan mo kung maganda ba yung tama ba yung malinis ba yung mga espada, malinis ba yung mga buckle, na-plancha ba yung damit, ganun ka simple lang, bibigyan ka ng merit. So, merit, demerit, depende sa iyong ginawa at saka sa itsura mo. Ganun yung kaligtasan para sa mga Romano Katoliko. Kailangan may merit ka, may works ka, good works. At dapat mas mabigat yung good works kesa bad works. Pag medyo bumigat yung good works at doon pumunta yung timbangan, ay panalo ka. Pero hindi mo malalaman na ikaw ay ligtas. Kasi of course, gumagawa ka pa So, ang mangyayari, pagkatapos mo ng ginawa, namatay ka na, end of the world, judgment day, doon mo lang malalaman, kasi doon lang yun, bibilangin yung merit at demerit. And after na bilang, doon mo lang malalaman, ligtas ka o hindi. Malamang, wala namang pupunta ng diretso sa langit Most likely, pupunta ka sa purgatorio. Kasi kulang palaging may kulang yan. Kaya nga ni assurance dun hindi ka ma-assure. Kahit namatay ka na, hindi ka pa assured. Posible, most likely, ang assurance mo, sa purgatorio ka dadamputin. At lilinisin mo, ipupurge mo, tatanggalin mo, isa-sanctify ka pa doon para maging worthy ka sa langit. So, ang kaligtasan talaga ay base sa iyong gawa, self-righteousness, at hindi sa magandang balita. Hindi magandang balita So, walang magandang balita kung gano'n ang pangyayari. Kasi kahit hindi mo narinig yung magandang balita, kung mabuting gawa ka, ligtas ka pa rin. Hindi mo kailangan si Kristo. Gano'n ang general na appreciation ng kaligtasan. Of course, alam natin, pag binasa natin ang Galatians 2:15, we ourselves are Jews by birth and not Gentile sinners. So, dito, both Jews and Gentiles, magkasama sila lahat. Ang kaligtasan nila ay nandito sa sinabi ni Paul. Yet we know that a person is not justified by works of the law, but through faith in Jesus Christ, so we also have believed
in Christ Jesus. In order to be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because the works of the law, no one will be justified. So ang basihan natin, nasabi natin, a person is not justified by works. Pag susunod, yung law kasi, ang talagang target dito, yung pinag-aralan natin kanina, yung Ten Commandments. Pag sinunod mo yung Ten Commandments, kasi ito na yung summarization ng lahat ng kautusan, Ten Commandments. And based on the basis of that, you will be justified or not justified. Ang sabi ni Pablo, no, we are not justified. Hindi tayo naging minarapat o katanggap-tanggap o hindi na walang kasalanan dahil sa ating gawa, kundi sa pananampalataya. Mapapansin mo dito yung emphasis ni Pablo. 3 paikot-ikot na ginawa niya, not by works, but by faith, not by works, but by faith, not by works, but by faith. Tumatakbo ba yung video natin? Okay naman. Sige. So, sabi natin yun yung maling kasagutan, Roman Catholic. Alam nyo, pagdating nyo, kahit pala yung mga reformers, mali pa rin yung sagot dito. Kaya ang sinusundan natin, Puritans. Ang reformers, tinuturo nila, and actually naturo sa akin to nung college ako, nung bago akong Christian, na pag hindi ka, wala kang assurance, hindi ka ligtas. Kailangan may assurance ka para ligtas ka. Assurance of salvation is essential to saving faith. Yan yung, parang yun yung naalala ko when I was in Campus Crusade for Christ. Okay? So, I don't know sa inyo kung ganun yung naging experience nyo, pero ito ay mali. Ito ay tinatawag nating pendulum swing. Ano ibig sabihin ng pendulum swing? Alam niyo yung pendulum, kung sa kapanahunan ko pa, makikita mo kasi sa maraming lugar, ting, na ang bigat ay mapupunta sa kaliwa, for example, tapos pag binitawan, babalik siya, hindi siya mananatili sa gitna, pupunta siya sa kabila, sa extreme right, going to extreme left. Right, left, tama yung kamay ko. Pag may left yun. Sa time ni Estrada, may tali para maalala niya kung saan yung kanan at saka kaliwa. Okay? So, left, right. Okay? So, yun. Ganon. Pendulum swing. So, ang mga Roman Catholic, wala silang assurance of salvation. Yung Reformers naman, sabi nila, hindi. Pag wala kang assurance of salvation, hindi ka ligtas. So, naging essential siya sa kaligtasan. So, whatever one is happy to do as long as for the Lord. Ganun ang kanilang konsepto. So, overstated assurance, ang alam natin na pagtuturo ng Bible is that assurance is not essential to saving faith. So, ang saving faith lang is on Christ alone. So, hindi yung pati assurance ng faith mo kasama dun. Hindi siya. Yun yung titingnan natin in detail. Sabi sa Mark chapter 9, verse 24, I believe, help my unbelief. Maaring tayo ay mga ligtas. Tayo ay nanampalataya, pero kulang. Parang hindi siya kompleto. Pero ligtas na tayo kasi we believe. Pero meron pa rin kakulangan sa ating pananampalataya in terms of assurance. Wala tayong assurance. We know that we believe, but we don't have assurance of salvation. Yun yung unbelief doon. So, help my unbelief. A true believer may have tension between belief and unbelief. Pwede kang maari na nanampalataya ka, pero parang may pagdududa ka sa iyong sarili. Posible yon. That is what is being taught here in Mark chapter 9, verse 24. So, pwedeng wala kang assurance, pero ligtas ka. That's what we are being taught here. The other one is decisionism, yung decisionistic approach. Na ang ground niya, bastang naligtas ka na, ligtas ka na. Maganda to actually, yung OSAS na sinasabi nila. Kaya lang on the Reformed perspective, we don't use the term.
Di ba, ang ginagamit natin, perseverance of the saints. Kaya madami tanong, perseverance of the saints, saka once save, always save, parehas ba yan? Hindi. Kasi madalas, ang paggagamit ng once save, always save, ang ibig sabihin niya, pag tumaas ka ng kamay, ligtas ka na. Kahit hindi ka pa bumalik sa simbahan, hanggang mamatay ka, ligtas ka na kasi nakataas ka ng kamay mo. Ibig sabihin nun, ligtas ka na. Once save, tumaas ang kamay, always save. Kahit binaba mo yung kamay at sumunod ka sa demonyo, save ka pa rin. Ganon ang naging konsepto. Actually, ang hirap. Ang hirap nung nasa college ako, nung sa Campus Crusade for Christ ako, ganon yung turo ng mga staff. Which I totally disagree. Sabi ko, paano yun? Sabi ko, parang it doesn't jive. Kasi, eventually, napunta kami sa Holy Spirit. Kung andito sa iyo yung Holy Spirit, bakit patuloy kang sa demonyo sumusunod? Di ba, pag may Holy Spirit ka, namumunga yun, fruit of the Spirit. Bakit yung bunga is fruit of the devil? Hindi naman po pwede yun, na totoong may spirit ka. Sabi, pag may spirit ka, yun lang yung ligtas. So, yung walang espiritu, hindi siya ligtas. Mga ganong ideya, but then, this is very common. Madami, kahit sa pagtuturo, sa kung saan ka mga simbahan pupunta, Fundamental Baptist. Actually, nakipag-away pa ako nito sa mga pastor sa Don Baptist. Kasi merong mga Don Baptist na ganon, once save, always save. Nakabayaw na ligtas na yun. Ganon pagka minamatay, ganyan. Alam nyo, ito, lasinggero, babaero to. Pero alam nyo, ligtas talaga to Kasi one time, naalala ko, 20 years ago, nagtaas ng kamay to. Kaya ligtas Kahit na yung babaero, mamamatay tao, ligtas to. Ganon mga, tindi ng assurance of salvation. Ang importante sa decision making, sa evangelism, ang promise of going to heaven. Ba? Liligtas ka, punta ka sa langit. Okay? Happy na. Very good. So, yung pinaka-essence sa evangelism ay, pag namatay ka, punta ka sa langit. Ang gospel is, ang sabi nga nila, hell insurance policy. So, bibigay sa iyo na ito, tanggapin mo, punta ka sa langit. Sinong mga loko-loko na hindi tatanggapin yun? Kaya madalas, pag sinabi mo yun, oo. Nung before ako naging Christian, talaga nandun ang bigat nung kasalanan ko, yung burden sa likod ko, ang assurance na ako ba'y ligtas, paano maliligtas. Palagi ko narinig yan. Especially madaming mga Pentecostal, charismatic, and everything sa loob ng simbahan, ng eskwelahan. Ang eskwelahan namin, yung Mapua Institute of Technology, anti-political yon. Kasi minamatay ng estudyante ng bago ako naging estudyante. Naging estudyante ako ng 1980, minamatay doon si Alejano, 1978. So, siya, nag-comment lang siya against Amy Marcos. The following day, patay na siya. So, from that time on, ang administration, walang LFS, walang leftist, walang anybody na nagpumapasok sa Mapua na magsasalita tungkol sa politika. Walang politika, apolitical ang aming So, ang gin-encourage nila, maging Kristiyano kayo. Napansin nila na pag ang mga religious, hindi sila political. So, yung Mapua kasi, magkadikit yun kasi nasa University Belt kami. Yung Mapua, ang katabi nun is Lyceum University, yung University ni Laurel. Yung sunod nun is Letran University. Ang mga building nun, mga antique. Yung pag tiningnan mo, mga Spanish na time ng mga design kasi nasa Intramuros. Ang harap namin is the wall of Intramuros. So, nasa walled city, gitna kami. So, talagang siya. Kasi, nung 1980, yun yung kasagsagan kasi ito ng leftist na actions. 80, 81. Sumasabog yung likod namin. Bakit napunta tayo dito? Kwento ko na lang. Masabog sa likod namin, Bureau of Information. Si Tatad pa nun, yung secretary na yun, 1978, umalis siya kay Marcos.
Pumuputok yung likod namin, sumasabog yung mga pasabog nung light of fire movement. Bigla na lang kami umuwi, 1980, pumuputok yun So yung likod, boom! Ano yun? Sabi nung teacher, uwi na kayo. Kasi nagbubomba yung light of fire movement. Yung si Danny Javier, sino yung isa doon? Yung gwapo? Ikaw naman seryoso pinag-usapan natin. si Danny Javier, seryoso. Sino yung isa? Yung isa, nanay niya, kasama ng light of fire movement. Tapos yung isa, naputol yung kamay kasi habang gumagawa ng pasabog, putol ang kamay. 1980 yun, kasi by 1980, there is still martial law. 72, 1980, 8 years, martial law pa rin ng Pilipinas. By 1981, because of that, Marcos lift martial law, but he installed yung Amendment number 6 na tinatawag nating letter of instruction. He has the power of executing laws. Which means na babypass niya yung Congress. So anong kalabas? He holds both executive and legislative power. Ano tawag mo doon? Diktador. The same pa rin yung martial law, dala-dala niya pa rin up to 1986. Ay, naku si Kuya Bien, anti-Marcos talaga. No, I'm just stating facts kasi nabuhay ako doon. Hindi ako anti-Marcos. Andun ako sa EDSA, nakatayo ako doon sa gate nung February 22. Hindi ako anti-Marcos, realistic lang ako. Ngayon, okay na. Intindihan ko na yung solusyon. Wala dito, decision yung pinag-usapan natin. Decisionistic. So anyway, going to heaven. Nga ba, paki-cut off na lang mamaya. So anyway, ganun yung mga usapin namin sa Mapua. So ayaw nila ng magiging political kayo, religious. So dami doon. So every time makakarinig ako ng mga lapit kayo, ang lahat na lumapit, ligtas. Aba, ang dami naglalapitan, ako din. Didiretso din ako, kaya lang may mahatak. Sabi niya, mukhang hindi, parang ang labo naman. Ang para sa Panginoon dito. Yan gano'n, mga ganyang tawag Kung gusto mo, ikay maliligtas, lumapit ka, tumayo dito, ligtas ka na. Itong sabi ng Panginoon, ang salitan. Sabi nga, grabe, believe. Save, ganun lang siya Basta nanampalataya ka. At ang aksyon ng pananampalataya, lumapit ka doon. Pag lumapit ka na, ligtas ka na. That's the decisionism. At saka may kasama ka agad, assurance. Romans 8:16, ang sabi, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Ang assurance of salvation, hindi tao ang nag-a-assure na ikay ligtas. It's the Holy Spirit. Ang sabi lang namin, matter of fact, sabi ko nga, it's a matter of fact, when you believe, you are saved. Ang tanong doon talaga nag-believe ka ba? It's a matter between you and God, and if the Spirit works in you, therefore, you can say that you are a child of God. So yun yung sinasabi natin, merong pagbabago, definitely may pagbabago ang gagawin ng Espiritu Santo. May tanong ka, Brother Marlon? Wala naman. Sama ng tingin mo hindi mo mabasa. Sige, lakihan natin pa na. Medyo malaki na siya, di ba? Ang maganda niyan, dito ka maupo, Sarah. Yan yung gawain ko nung college ako. Kaya makita mo talagang palagi ako nakaraan. Kasi actually, may problema yung mata ko. Ngayon lang, nung tumanda ako, ewan ko. By the grace of God yata, medyo naging maliwanag. Assurance of salvation is the work of the Holy Spirit, not man. So, anong biblical presentation? The Bible teaches assurance of salvation. That a person, a Christian, is possible to have assurance of salvation. Napakaganda at napakalinaw nung pagturo nito, ang pagtuturo sa Romans. Chapter 5 verse 1, chapter 8 verse 1, and 2 Peter 1:10. Be all the more diligent to confirm your calling and election. Sure, sabi nga dun sa NASB noon, you can be sure of your salvation. Yun ang sabi ni
Peter. Romans 5:1, pag manampalataya ka, you have peace. Ang peace dito, hindi yung may peace of mind ka. Kundi you are now no longer an enemy of God. You are at peace with God. Tapos you are no longer condemned. You are no longer under the wrath of God. You are delivered from the wrath, okay, to peace. Yan niya. Ephesians 1:3, ang lahat na blessing, spiritual blessing, ay galing sa Diyos. So, hindi galing sa iyo, kung hindi galing sa Diyos. At ito ay binibigay freely to all who believe in Jesus. Now, Puritans also teach that there is a possibility that you lack assurance of salvation. Now, bakit tayo nag-aaral ng balik ako kay Puritans. Bakit natin pinag-aralan to? Actually, seldom na makikita mo na mayroong simbahan magtuturo about the Puritans, na magiging Sunday school siya. Bihira. Ay tinuturo natin. Bakit? Dahil magaling ako, nagbasa ako ng mga Puritan books. Actually, meron ako nabasa. Pero kukunti lang, hindi ganun kadami. Pinakapaborito ko, of course, John Owen, The Death of Death and the Death of Christ. Tapos, of course, yung mga sina Richard Baxter, si Matthew Henry, actually, is also one of the Puritans. Yung commentary na yan. So, who do not. Sino yung hindi nakakilala kay John Bunyan na Pilgrim's Progress? Definitely, he's a Puritan. Pero ito ay pinag-aralan natin dahil kinopya ko yung ating Sunday School sa Grace Living Church, Los Baños, Grace Bible Church ni Pastor Noel Espinosa. Kopya lang ako hindi ako original. So dahil si Pastor Noel, binasa niya na lahat. Ang ginawa niya sa kanyang buhay ay pag may pera, bibili ng libro para basahin, tapos basahin. Ganun kasi kaganda pag may library ka na palaging may babalikan ka. I used to have my library nung andun ako sa Pilipinas, na pag nag-iisip ako, pag nagre-research ako, alam ko kung saan libro yung titingnan ko, kasi nabasa ko na lahat. Tapos magiging reference ko na lang. Tapos someday, ay maganda yung libro ni ganito. So ganun katindi, dapat medyo, yung tawag dun sa library? Nakakatalog yung isip mo. Si Ma'am A, ganyan kagaling sa cataloging Alam niya lahat kung saan banda yung mga libro. Sabihin mo yung libro, alam niya kung saan pupuntahan. So, ganun din. Ganun ang, bakit napunta tayo dun? Sa Puritan, so, si Pastor Noel, nabasa niya yung Poor Puritan. So, ang lahat na sinasabi ko rito, appreciation niya sa kanya mga nabasa tungkol sa Puritans. At, take note, yung binasa niya sa Reformers. At after the Reformers and the Puritans. So may nagbabasa niya, yung mga B.B. Warfield, mabibigat na mga komentaryo siya, basa niya rin lahat. So makukompare niya yung kaibahan ng mga Reformers sa Puritans saka sa modern evangelicals. Nakukompare niya. At ito yung mga nakita niya. So the Puritans distinguish between assurance of the gospel and the doubting faith. Ang kaibahan ng sinasabi niya rito na yung assurance of the gospel, yung good news na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, that's objective. Objective siya. Nakatingin ka kay Jesus. At si Jesus ang nagliligtas, hindi ikaw. However, yung subjective is, ano ang experience mo at feeling mo at every moment in your life. So, merong time na malapit ka sa Panginoon, sabihin mo, sure ka. Merong lumayo ka sa Panginoon, hindi ka na sure. So talagang subjective siya dahil sa day-to-day experience mo. Yun ang objective tsaka subjective. So ibig sabihin, pag Kristiyano ka, sabi niya, hindi natatanggal yung pananampalataya mo sa Diyos. Objective. Pero natatanggal yung experience mo sa iyong pananampalataya. Subjective. So, ganun yung differentiation ng mga Puritans. So, paano yun? James 2:18 says, you have faith and I have works. Show me your faith apart from your works and I will show you my faith by my works. So, ang gospel, may faith ka, pero ano mangyayari? Yung doubting faith, kung walang produce yung faith na yan o may produce.
So magda-doubt ka kung walang produce. Problema yun kung walang produce, hindi nagpo-produce yung faith mo, grabe pa rin yung assurance mo. Tingnan natin dyan sa sunod na mga usapin natin. It is possible to have a false assurance of salvation. So the Puritans warned against temporary believers. So meron mga madami na palaging pupunta dito. Ngayon hindi mo na nakikitang nag-attend. Noon napakalapit sa atin, ngayon wala na. So ang tawag doon, makikita natin sa Mark chapter 4, this is the seed. And they have no root in themselves, but endure for a while. Then, when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they all fall away. Nung bago akong Christian, so pumupunta ako sa mga evangelical churches, pag yung parable of the good soil, palaging kwento doon na lahat ligtas, except for the one yung una. Diba yung kwento sa good soil? Yung ibon, tinanggal, hindi natanggap, kaya hindi siya tatanggap. Ibig sabihin, hindi niya tinanggap, hindi siya ligtas. About naman yung isa, tinanggap niya, pero after the tribulation, tapos yung isa naman, yung distress or whatever, paano sila? Ang turo doon, save din sila. Diba, ganon? Tapos, about yung good, yun yung may reward. Yung dalawa doon, walang reward. Kasi hindi sila fruitful Kasi, ito, tulad nito, namplatay, binaptize. Tapos, after a while, na-persecute dun sa bahay. For example lang to Brother Marlon. Si Brother Marlon, ganyan na-persecute. Yung umurong, malis na. Tanong, ligtas ba siya? Kung malis na siya, bumalik siya dun sa kung ano mang pinanggalingan niya, ligtas ba siya? So yun yung tanong. Yun yung ng good soil. Na sabi niya, may 3, 4 na kwento. Yung isa, talagang hindi tumanggap. May 2 tumanggap, pero umurong. Sila ba is saved? Sabi natin, they are temporary believers, but they are not saved. Because they are apostatized or they are apostates. Kagulat-gulat yun nung nung unang Christian ako sa mga simbahan, ang turo, consistently, lahat na pastor tatanungin ko, sa 4 na yan, sino yung ligtas saka hindi ligtas? Ang una lang ang hindi ligtas, lahat yan ligtas yan. Basta wala lang reward yung dalawa. Yung may reward yung good soil. Ganun pala yung Until such time, nung mapag-aralan ko yung Reformed, tsaka doon ko napalalim, hindi po pwede yun. 3 hindi ligtas, isa na yung ligtas, yung may produkto lang, good soil lang, yung Holy Spirit, may fruit of the Spirit. So yun ang sinasabi natin dito, na pwede kang may assurance of salvation, pero mali, false pala yun, hindi yung totoo. You are just a temporary believer, quote-in-quote yun, may quotation pa yung believer, kasi temporary nga, hindi naman totoo. Kaya, again, balik tayo sa perseverance of the saints. You have to persevere to the very end for you to realize that you are a Christian. Now, sabi na, paano yun? Ibig ba sabihin nun, you lose your salvation? Tumanggap ka sa Panginoon, tapos nawala? Ganun ba yun? Ang tinuturo natin, true salvation will not be lost. Hindi natanggal yun. Anong sinasabi sa Hebrews 7:25? Consequently, is able to save to the uttermost. So, pag niligtas ka ng Panginoon, talagang to the uttermost. Ganon yung description sa Romans chapter 8. Diba? Verse 39 to 40, 38 to 40, na anong sabi doon? Well, when all these things, I am convinced that neither death, nor life, nor principalities, nor is, shall separate us from the love of God, or Christ, ganon. Hindi ko naman, ayaw tumakbo yung isip ko, basta doon, Romans chapter 8, verse 38 to 40. So, ganon yung sinasabi, na pag niligtas ka ng Panginoon, wala mag-iwalay sa'yo. Teaching on apostasy from faith. It is departure from professed. So, kailangan yung possess saka profess, na natin yon. Kasi pwedeng professing Christian ka
pero you do not actually possess the Spirit, or you possess the gospel or the faith gospel. An identified believer may prove false with spiritual experience without the root. So pwede mong sinasabi na ligtas ka tapos merong mga experiences na na-experience ka. This actually is best described in Hebrews chapter 6, verse 44. Tama ba yun? Mali yan. Verse 4 lang, walang 44. Talaga, ito si Bien marunong sumulat. Hebrews 6:4. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, shared the Holy Spirit, tasted the goodness, the word of God, powers of the age to come, then have fallen away, to restore again in repentance. They have crucified against the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. So dito mapapansin mo, ang daming experience. Sabi nga nung isa naming kaibigan dito, naging member ng church natin, na di ba? It proves only na yung kaligtasan, hindi sigurado. Pwede ka pa rin mag-fail. Yun ang conclusion niya. Kasi on the basis of this, na-experience niya May Holy Spirit siya, di ba? Ganun may kita mo yung experiencing the Holy Spirit. Ang sinasabi natin dito, ang sinasabi rito is, these are professing faith, and they can actually, through the influence of the community, tulad tayo, may Holy Spirit sa ating kalagitnaan, nagiging mabubuti tayong tao. Parang totoo, Parang nagiging mabubuti tayo, naging masunurin tayo. Siya, kasama natin dito, ganun din. Every Sunday, religiously din siya pumapasok, nakikinig, nagbibigay, nakikipag-fellowship. So lahat ng mga makikita natin, nag-exercise ng spiritual gifts dito sa ministry ng Panginoon. And then, suddenly falls away. Ano ibig sabihin nun? Okay? Ay na-influensyahan lang sila sa atin dahil sa experience natin sa Holy Spirit, pero actually walang root sa kanyang puso. So, nag-ano lang siya as a reflection ng ating ginagawa. Nagkikigaya lang kung sa term natin. Kaya pag kita mo dito, merong ganung mga tao, sabi ni Hebrews, meron kayo, iba kayo. Okay? Sabi niya, though we speak in this way, yet, in your case, beloved. So, ang kita mo, ito yung case ng mga tao na nagpro-profess pero do not possess. Pero kayo, you possess it. Therefore, sabi niya, in your case, beloved, we feel sure of better things. Things that belong to salvation. So, ang ganda. Actually, pag binasa mo siya kompleto, buo, papansin mo kagad yung distinguishing portion. Now, there is a warning. There are people that doing this. But for you, who really possess the Holy Spirit, these are things that bring salvation. All believers must heed the warning against apostasy. So, ang Book of Hebrews, sinulat siya para make sure sa atin na there are people among you na will apostatize, lalayo sa Diyos. At ang assurance ng Hebrews is that they do that because they're not part of God's church, the body of Christ. Hebrews 12, hindi Hebrews 12 to Hebrews 3. Hebrews 3 verse 12. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. So, ito, pinreach ko kanina, di ba? Naalala nyo, may today ako doon. Kadugtong niya, Hebrews 3, ang binasa natin kanina, ang binasa ko, Hebrews 4 yon. Dugtong siya, kwento siya dito kay Moses to Kwento ni Moses na yung mga tao talagang rebelde. Kaya kailangan tanggalin mo, iano mo yung puso mo. Hardened kasi yan, may deceitfulness of sin. Kailangan kukumit mo sa Panginoon. Hebrews 10:26. Again, ito, ginagamit to. Nakakatuwa kasi yung Hebrews 10 na to, pag tinignan mo yung 25, di ba yung sinasabi doon sa Hebrews 10:25,
Okay, nasabi niya, continue to gather, magtipon-tipon kayo as the day draws near, darating yung Panginoon. So makikita mo ng he's talking about the Christians. Tapos, sinabi niya sa verse, yung memory verse natin, 20, ano ba yun? 38 to and 39 ng Hebrews chapter 10, di ba? Na kinote niya yung Old Testament that the just shall live by faith. Pero ang doon, live by His faithfulness. Yung pagiging faithful niya, sabi niya kasi if you shrink, sabi niya kung umurong ka, nag-apostatize ka, walang kaligtasan doon. Pero anong sabi niya sa doon? But I assure you brothers, hindi nyo gagawin yon. Ganon katindi yung ganon katindi yung pag binasa mo kasi ng buo, doon mo ma-realize na these are warning, but it does not reflect na mangyayari sa'yo. They are just warnings, kung totoo kayong Kristiyano, hindi mangyayari sa inyo. Kasi sabi niya, tudugtong niya chapter 11 na ang kaligtasan natin ay hindi dahil sa gawa natin, kundi sa pananampalataya. At makikita natin ito yung heroes of faith sa Hebrews 11. Lahat sila pananampalataya yun. So, ang ganda. Actually, if you read this and then connect mo, hyperlinks. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Ang sinasabi rito na we are warned. Warning ito. Na hindi dahil nagsasamba tayo, dahil nasa BICF tayo, dahil religious tayo, dahil faithful tayo, okay na tayo. Kasi ang sabi, kailangan tuloy-tuloy yan. Hindi pwedeng ngayon, bukas iba na. Hindi ka na faithful, okay lang pa rin yan. Hindi. Tuloy-tuloy. Kasi once you drift away at umalis ka, hindi na pwedeng sabihin mo na ligtas ka pa rin. At yung mga tao, kaya nga minsan na may mga tao na lumalayo, na sabi nila, kapatid, di ako susama sa inyo dyan, kasi talagang nandito ako sa kasalanan ko Yeah, pero kapatid pa rin tayo, di ba? Ganong sistema. Hindi po pwede. So warning siya na ito'y nangyayari at mangyayari sa isang simbahan, sa professing Christians, kasi we don't know who possess. And those who possess are those who will persevere to the end. Amen? Persevering holiness is in the heart. 2 Corinthians 7:1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. So itong yung danger of apostasy, tinuturo ng mga Puritans, ay para sa mga Puritans. Tulad ni Puritan, wala dito. So tayo na, si Puribien, saka si Purijan, Purikim. Okay? So tayong mga Kristiyano, palagi examine ourselves, sabi niya, para patuloy tayong may holiness to completion in the fear of God. Kasama siya dito sa perseverance. Assurance of salvation is not for complacency. Hindi dahil may siya assurance of salvation, sabihin mo lang, next Sunday na lang ako mag-church. Yung ganon. Hindi na ako atin ng prayer meeting. Save naman ako. Baka lumampas ako sa langit. Yung ganon mga, di ba, yung naging exemption. Di ba, yung iba naman, hindi na atin. Bakit hindi sa atin? Hindi naman importante yun. Ang lahat ng mga activities ng ating simbahan, hindi yun, hindi siya, mamimili ka kung anong susundin mo. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang simbahan, tinatawag natin covenanted. We have a contract. Parang ganon, kung sa term natin. You contracted when you become a member of the church. You contracted with the gathering of the church that you will attend every session, everything, ganon. That you commit your resources for the ministry of the church. Lahat yun.
Contract yun. Hindi pwedeng sabihin mo, ano na lang, every other week lang, okay na yan. Hindi obra ng ganyan. Assurance of salvation tells us that we have that assurance to persevere. But at the same time, we cannot be complacent, but we should always be alert. Anong tamang pronunciation? Complacent. Tama nga naman. Yun yung sinabi ko, di ba? Complacent. 1 John 3:2, Beloved, we are God's children now, and that we will be, has not yet appeared, but we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. Napakaganda yung ni John na binibigay sa atin na lumalapit tayo habang tumatagal sa ating Christian life, lumalapit at lumatlamit tayo sa image ng Panginoon na pagbalik niya dito, okay? Although malayo pa rin tayo, pero andun yung direksyon natin for purity, for purification, for holiness. Ang simbahan, BICF, binigyan ng power. So the church, every church, individual churches, gathered church has the power of censure, the corporate responsibility or response to apostasy. Ano ibig sabihin nito? It's the responsibility of BICF to recognize persons who are apostatizing. Ano ibig sabihin ng apostatize? Yung mga tao na hindi nang ma-attend ng simbahan, kapatawagin mo pa rin kapatid yun. So yung mga tao na wala nang pakialam sa Christianity, tawagin mo pa rin kapatid yun. Hindi na. Kailangan re-recognize mo na. Kasi niluloko mo, nanluloko ka eh. Alam mo na hindi Kristiyano, tapos mo pa rin, expectarin mo pa, you still consider them, Tsaka, yun ang purpose ng simbahan. Bakit? Ang simbahan is holy temple ng Panginoon, where the Spirit dwells. At binigay sa atin yung purpose na we discipline, we purge. Hindi natin antayin yung purgatory. Dito sa lupa mismo, through the church, people that does not follow Jesus is purged. Yung mga professing but do not possess Christ, we purge. And ito yung conclusion ni John, 1 John 2:19, they went out from us. Kaya umalis sila because they were not of us. Hindi natin sila kasama. They profess in time, but they do not possess the Spirit that is with us, na andito sa atin, or in us. For if they had been of us, they would be continued with us. But they went out that we might become plain that all are not of us. Ang ganda nung translation. Gusto ko yung ESV pala to. Hindi na to New Living Translation. Kasi theological na siya. So, ang ganda ng phrasing na sinasabi. Ang sinasabi, umalis sila, hindi dahil na nag-fall away sila. They were not part of us in the first place. Yun lang yung sinasabi. They don't possess the Spirit of God. Ganon ang conclusion. Hebrews 10:38 again, reading together, begin. But my righteous one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not those who shrink back are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls. The end. Okay. Ang aga natin, ang bilis. Oo, talagang nangangamoy pa yung nagutom tuloy ako. Okay. Question? Yes, Sarah. So how do we respond now dun sa mga umalis? Kasi hindi pwedeng gamitin yung term na restoration because to start with, pwedeng wala talaga po yan. So,
how do we respond, especially if we have already established relationships with them? So, tanda natin na medyo loose kasi yung definition natin ng church sa BICF. Kaya we will retain the word fellowship. Hindi tayo naging Bangkok International Christian Church. Awayin tayo ni Pastor Jesse doon kasi yun pangalan nila. But anyway, the fellowship. So, parang medyo loose yung paggamit. Tayo, kung hindi siya Christian, profess siya before, tapos hindi na siya nag-profess, okay? We can treat him as like we treat other people that are not Christians. So, paano yun? Kung sino yung mga kaibigan mo sa ganun pa rin. But you don't pray for them, don't pray with each other, you don't, yung mga closer fellowship ng isang Christian, hindi natin ginagawa na yun. Hindi natin dapat gagawin yun. And definitely, hindi natin dapat tatawagin brother in or sister in Christ. Kailangan magiging klaro tayo doon. Kasi, we abhor or minamasama natin yung pangalan ni Kristo. Kung sila na hindi sumusunod na Kristo, tawagin para natin na tagasunod ni Kristo. Kailangan maging klaro tayo doon. And kung naging nadisiplina sila, so in other churches na kung saan meron tayong asosasyon at yung may mga tao na nadisiplina, we treat them as disciplined so-called Christians. Hindi, discipline pa ba yun? Basta discipline. So, ang discipline kasi na principle na hindi, as much as possible, no contact. Hindi na tayo magko-contact sa kanila. Sinasabi natin, this is not status quo. You are separated from the church, the body of Jesus Christ, because you separate yourself from Christ. Paano ka maging association sa body ni Christ kung you do not believe or being led by the head who is the Lord Jesus Christ? So, ganun lang yung system. Hindi na rin yung commission po yun to share the gospel doesn't apply to them. Dapat share natin balik ang gospel. So balik kung mga tao na umalis na, dun the more reason na babalikan natin yung gospel. At ipapakita natin na ang gospel is not only sharing the hand or kundi yung leading of the Holy Spirit. Ang proof bali na may possession ka ng Holy Spirit is when you are being led by the Holy Spirit. Yun yung madalas kasi na hindi napapansin Believe lang kasi yung yung madalas na sa decisionism ba, which is very typical of evangelism ngayon. Yeah. Yes. Pag sinabing apostate, is it a synonym term for unbeliever? Yes. Pag sinabi mong apostate, he is not a believer. And you have to treat him as such. Ganun ng principle, bali. Yung tinuturo sa atin. Di ba yung Matthew chapter 18? Yung discipline doon, tapos nung by the end of the day, the church gathered, ganun din sa Corinthians chapter 6, na the church gathered, tapos they declared a person separated from them in discipline. You treat them as outsiders, as Gentiles, as non-Christians. Ganun ang treatment. Therefore, kung non-Christian sila, you go back and share the gospel to them. Tsaka yun yung encouragement sa atin, na share mo ulit sa kanila yung gospel. So madaming mga reformed pastors na lately na talagang gumagawa ng mga libro, tapos at the end of the day, one of them is Samuel Harris yata ang pangalan. Joshua. Puto pa. Si Joshua at si Samuel kasi puro pangalan sa Old Testament. Joshua Harris. So, ganun din. Dami din siyang libro. Ang galing yung mga niya. Masarap siya pakinggan. Then suddenly, sabihin niya lahat ng tinuro niya. Di totoo yun. And by definition, sabi niya, sa aking mga pinagtuturo at napakinggan at nabasa sa Bible, I define myself as an apostate. Ganun lang.
Ano. Pastor Noel told the story na merong isang member very active sa simbahan daw nila noon back in the 80s na ganon, sumusunod, talagang very active simbahan, tapos nakapagtrabaho, na-assign sa somewhere, tapos nagkaroon ng mga pagkasala na vulgar or open, so hindi siya secret sins, kundi talagang open sins, especially sexual in nature. So, nung kinonfront siya ni Pastor Noel, sabi niya, alam mo ba na pupunta ka sa impyerno pag patuloy mo gagawin to? Sabi niya, yes, I know. Oh, ganon. So, ibig sabihin nun, yung apostasy, alam nila, klaro sa kanila yung consequence ang ginagawa nila. And they still believe yung mga pinag-aralan nila, pero they cannot return back. They're not willing to return back. Sabi niya, I'm ready to go to hell. Ganong ano. Pakamatay siya. So, ganun yung consequence nung mawalan ka na ng pag-asa. And then, you do not know, hindi mo alam yung working ng Holy Spirit. Judas did that. Diba? Ganon si Judas. Ganon, lahat na description ng Hebrews chapter 6, lahat na experience, kung ano na experience ng apostles na experience ni Judas. But eventually, hindi pala siya possessor of the Holy Spirit. Professor lang siya. So even at the very time, at the very end, pinababalik siya ng Panginoon. He doesn't know the way. Di niya alam kung paano bumalik. That's why, pakamatay na lang siya. Ganun katindi yung veil. Yung pinag-usapan natin, yung veil na kanina, yung veil kay Moses. Bakit ganun kagarapal yung mga Hudyo? Bakit ganun nakakalinaw ang pagtuturo ng Christianity? Bakit ang mga Hudyo, mga taga-Israel at taga-Amerika ng mga Hudyo, bakit hindi nila makita si Jesus? For them, Jesus is just an impostor. Hindi siya totoo. Bakit hindi makita? The Bible tells us there is a veil that is in the eyes. Ganon. So, ganun din sa mga apostate. Ganun din sa mga professing Christians na sinasabi nila, siya, bahala na. Other questions? Wala ba si Jel? Jel, wala ka pang dyan? Nagbayaw ka na ba? Sa kasi, nung Campus Crusade kami, may banda pa yan, may drum pa yan. Pagka medyo na overtime ka ba, tumatakbo na, pug. Ganyan, dadaan. After 5 minutes, andiyan ka pa rin. Andito na sa harap. Sasalita ka, sige lang yung ampas niya. O sige, tuloy mo salita mo dyan. O gano'n, titigil ka na. Andiyan sa harap, nagbaano lang eh. Stop it. Ang saya kasi may mga nag-uupa kami ng mga sa UP Los Baños eh. May mga time dapat by 10 o'clock tapos na ganyan. So may dito wala. Kahit alauna okay pa rin. Basta may nakikinig, saka ba nagsasalita okay pa rin yan. Okay, one last question siguro. Yung tanong ng katabi. Okay. Sige. Ano mong difference ng apostate sa backsliding? Backsliding. Backsliding ba? Oh. Tayo kasi, actually, yung mga Christian, madami tayong kwento about backsliding eh. Tayo dito kanina si Ma'am Nems, di ba? Ganun yung sinasabi niya. Na there was a time that the beauty, the glory of Jesus is very clear to her, tapos darating yung point na parang ayaw mo na, parang parang lover's quarrel. Noon, talagang gwapang-gwapa, gandang-ganda, gwapong-gwapo, gano'n. Talagang hindi pwede, kahit oras-oras, ganyan. Tapos eventually, parang medyo relax, tamlay, ganyan. But then eventually, kung kayo-kayo talagang merong pagmamahal, babalik. Yung backsliding, gano'n. Yung totoong Christian, bumabalik. And we always have that story. Sa Bible was very clear kasi ang daming nawawala tapos babalik. Story ni Mark na lumayas, inabandon sila.
Kaya galit na galit si Paul kay Mark. Ayaw niya sumama kay, naisama siya. Kaya nagkaiwalay sila ni Barnabas sa Acts chapter 16 dahil nag-backslide si Mark. Pero pagdating natin sa Timothy, sabi niya, talagang importante siya sa ministry. Yung makikita mo na in the past, nag-backslide, lumayo, hindi nagsama, pumunta sa Tapos ngayon, very key figure siya sa ministry ni Paul. Madaming kwento yon. Mapapansin mismo natin sa Book of Acts at saka sa Epistles. There are people na kinundem, tapos bumalik. Yung 1 Corinthians, chapter 6, yung kinundem, nasabi niya, kahit wala ako dyan, I am with you in spirit. Magtipon kayo, tapos i-condemn nyo. Bigay nyo sa demonyo, yung tao na yan. Alam mo, pagdating ng 2 Corinthians, ang sabi, pasalamat, dahil yung kinondem nila, bumalik sa 2 Corinthians. Kaya tuwan-tuwa. So, ibig sabihin niya yung ibig sabihin ng backsliding. Yung apostate, hindi na bumabalik. So, ang apostate, for example, nag-share tayo ng gospel, abay bumalik, backsliding. Backsliding. Maybe he now professed, hindi na siya mananampalataya, pero sa totoo noon, he still possessed. The Holy Spirit still works. Tapos suddenly, nung magbalik ulit, nagkaroon ng Holy Spirit ulit, balik siya. Posibleng talaga wala yung Holy Spirit. Nung una siya naging membro sa ng BICF. Pero nung na-share siya ulit, doon na lang nagkaroon ng Holy Spirit. Saka na siya bumalik. So, hindi, hindi parang sabi mo, nag-backslide siya, tapos bumalik. Hindi siya Christian noon, apostate siya, pero bumalik siya as a new Christian. Ganon. Posibleng ganon yung mangyayari. Pero what we're saying is, we do not lose our salvation. There are two people in the church na pwedeng mag-backslide o mag-apostate. The first one, yung apostate, clearly, honest siya na sinabi niya na hindi na ako Kristiyano. Hindi talaga ako Kristiyano. Merong second na membro ng simbahan. Ganun ang nangyayari sa Israel sa time ni Jesus. They are called hypocrites. Hipokrito. They have the religion, they have all the practices, they have the routine. Pero sa ugali nila, kilala mo wala si Kristo eh. Mayabang. Yung karakter na hinahanap mo sa fruit of the Spirit, wala naman eh. Nagdadabog. Ang bantayan niya lang dito, kamalian ng mga membro. Basta may nakita siya mali, absent na naman. Ganyan. I-discipline natin yun. Madaming puro reklamo at tapos parang pag siya yung pagpasok niya, parang naging magulo yung simbahan. Alam niyo yon, merong mga membro na pagpasok ay parang kakagulo, yung parang hindi maganda yung espiritu. Yun. Tawag doon, some of these people are hypocrites. Naging hipokrito. Sabi nila, they're Christians, but they are not. Apostates, hypocrites. Better to be a hypocrite than a Christian. Apostate, alam mo na kung saan ka pupunta. Yung hypocrite, hindi mo alam na doon ka rin pala pupunta. So, pinaasa mo lang yung sarili mo. Okay? And that is the worst part of it. Sabi nga ng when you look at the scripture, na mas malaki yung problema ng mga tao na after nakarinig, patuloy naririnig na salita ng Diyos, tapos hindi pa rin, wala pa rin, hindi deny pa rin. Mas masahol ang mangyayari sa inyo than to those who never heard the gospel. Okay, let's close in prayer. Report muna. Para sabayin mo. Thank you.